Ayan na oh. Ano lang to, mga 10 minutes. Kasi pag 16 na, di tanggapin ng YouTube. Mahaba. Mahaba eh. Mga 10 minutes lang. Magpawas tayo ng buhok, makapal na eh. Dapat Palimpogi ulit. i-share natin kung fiscal yan. Oo nga. Sa fiscal, sa kapulisan. Huwag kalimutan mga guys. Thanks kayo ha. Subscribe. Video dito guys. February. Kung i-upload ang video niya, sabi ko, i-share natin sa mga fiscal. Ang bantiro nga rin dito. Naku, yari ka. Lagyan natin ng ano, salita ni Brother Eddie. Dito, bawasan ko to. The Bluetooth device is ready to pair. Ano ang panay-tagay, iwala ka ng ganang kumain. Lasing na eh. Mahilak mo palang guys yung buhok ko. Dalawang buwan. The Bluetooth device is connected successfully. Nag-gupit si Chaboy ngayon. Wala pa siya ngayon. Nag-gupit. Nagupit minsan dito. Padilya ngayon. Asawa, di na sila nagbalikan. Hindi na. Tawag na ito ba eh. Di na sila nagbalikan, Mike. Tawag na ulit ng amang. Amang asawa na lang. Tapos nakata sa kanya. Bata. Ay, naman yung anak niya tsaka asawa niya muna. Yung pinaglaban. Andyan pa rin. Welcome to my vlog. Ayan. Upload na lang upload. Hanggang sa mabot ng million views. Yung mag-asawa. Kunti pa lang yung subscriber. Ganyan talaga pag sa una pa lang. Basta pag-upload ka rin sa TikTok, sa Facebook. Wala na Facebook na kitaan. Salog ka rin isang taon, upload ka ng upload. Ano mo, discover. Ito, 5-7. Isa kasi akong Sikat talaga yun. kasal ako sa pare. Tapos, naghiwalay kami sa asawa ko. Sira na yun. Nagkaroon ako ng anak sa ibang babae. Mga artista. Malaking kasalanan ko ba yung nagawa ko? Yun lang po. Magandang araw po, Brother Eddie. Gusto ko lang po itanong, paano po ba ang gagawin para makatiyak po ng kaligtasan? Mga kababayan, magandang araw po muli sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa panibagong araw, buhay at lakas na kanyang pinagtatalog sa atin sa araw na ito. Muli ko pong ipinaganyaya sa inyo. Makinig po kayo ng makinig. Kahit hindi po kayo manig, basta makinig lang po kayo. Dahil sa ganitong panahon po, kahit papano, ay magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa sa Manila Kasulatan. Sapagkat mga kababayan, alam naman natin na marami po ngayon ang gumagamit ng Biblia. At kapwa po pagtangi, kay Brother Hili na po, ang mas malinaw na mapapakinggan natin yung tamang pangangaral ng Biblia na logical at talagang maiintindihan mo. May kukumparan nyo rin naman po yan sa ibang nangangaral sa ating panahon. Ito po mga kababayan, hindi na natin patatagalin. Pakinggan na natin ang ating kapatid. Agad tayo dumako sa lugar ng Malagtas Bulacan. Kasama po natin doon si Kapatid Dani Navales. Kapatid Dani, magandang gabi sa inyo dyan. Salamat po sa Diyos. At ang una po natin pagtatanong, mula po dito sa Malagtas Bulacan, kay Kapatid Toriano, ay si Kapatid na Catherine Giray. Kapatid na Catherine, sige po, andyan na po si Brother Eli. Magandang araw po, Brother Eddie. Gusto ko lang po itanong, paano po ba ang gagawin para makatiyak po ng kaligtasan? Para makatiyak ka ng sukat, kukuha ka ng metro. Yun, para makatiyak ka ng sukat, kukuha ka ng metro. Susukatin mo, matitiyak mo kung ano ang sukat. Para makatiyak ka ng timbang, kukuha ka ng panimbang, yung kiluhan. Matitiyak mo kung ano ang timbang. Ang kaligtasan
kaligtasan nakasulat, kapatid, sa Biblia. 15:1 ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Maliwanag yung sinasabi ni Apostol Pablo, ang ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo. Kung matiyagan yung iingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo. So, ang kaligtasan, yung pag-iingat, pagsunod sa ebanghelyo, yung salitang ipinangaral ng mga apostol. Ang isang halimbawa ng aral na yon, yung sinabi sa aral na ebanghelyo, iibigin mo ang iyong kaaway. Yon. Matututo kang umibig sa kaaway. Alam mo kasi, pag natutunan mong ibigin ang kaaway, lalong mapapamahal sa'yo yung hindi mo kaaway. Yung tatay mo, nanay mo, asawa mo, kapatid mo, pinsan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo. Eh kung kaaway nga, pinapaibig yun pa kayang si mismong sariling mga magulang mo. Pag natutunan mo na yung aral ng ebanghelyo, iibigin ang kaaway, matututunan mo lang ibigin lahat ng tao. Kasi kaaway nga, naiibig mo Yung pang hindi mo kaaway, ang hindi mo maibig. Ang ibig lang sabihin, yung aral ng ebanghelyo, tuparin yon, kapatid. Sinusunod yon, ginagampanan sa buhay. Nagiging panuntunan o way of life. Yun ang paraan para ka makatiyak ng kaligtasan. Nakasulat yon. Kumbaga, ang banal na kasulatan, yun ang metro. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang metro. Yun ang nakasulat, yun ang ikaliligtas mo. Yun ang pantiyak mo. Halimbawa, ikaw lumuluhod sa mga ribulto. Katanungin mo sa nakasulat, yun bang ginagawa ko na lumuluhod ako sa ribulto? Yun ba ay utos ba ng Diyos yun? Pagka nakita mo yung sagot at utos pala, okay yun, tuloy mo. Pero pagka hindi ganon, ano naman ang sabi? Basahin natin, kapatid, na Daniel, yung Deuteronomio 5:7. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapalibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na sali ng nangapopoot sa akin. Ayon. Yun ang nasa Biblia, yun ang nasa ebanghelyo. Huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan. Thou shalt not make any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation of them that hate me. Mayroon pala nakasulat. Gusto mong makatiyakan ng kaligtasan, huwag kang luluhod sa mga ginawa ng kamay ng tao. Ngayon, kung pinang ginagawa mo, makakatiyak ka ba ng kaligtasan? Lumulod ka ron, bawal sa nakasulat yun. Yun. Ang ibig sabihin, kapatid, kung ano na yung nakasulat sa Biblia,
Yun ang susundin mo. Makakatiyak kang maliligtas kapag sinusunod mo. Basahin nga natin sa Bibliang Katoliko yun, kapatid na Daniel. Baka wala naman. Ito po sa Bibliang Katoliko, 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila, ni sasamba sa kanila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibuguin, na nagagawad ng mga parusa dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang sa mga anak ng mga napupuot sa akin hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Pareho naman pala nasa Biblia na regular na ginagamit ng mga protestante, hindi nung nasa Katoliko. Bawal naman pala yun na gagawa ka ng mga larawang inanyuan. Yun. Yun ang ginagawa sa Katoliko, lumuluhod talaga ron. Kaya kung ang tatanungin mo, paano ka makakatiyak maligtas? Huwag ka sasamba sa ganun. Huwag kang luluhod sa ganun. Yun ang nakasulat na salita Pagka yung salita na nakasulat, hindi mo sinunod, wala kang pag-asang maligtas. Hindi ka maliligtas. Yung salita kasi ng Diyos, yun ang pinakasukat